ang hirap magbago kapag may mga mapanghusga na mga tao. Sabi nga po ni Mother Teresa, kapag ikaw ay nanghusga, nawawala na yung oras mo para mahalin ang kapwa mo. Husgahan mo na lang para wag ka nang maglaan ng panahon para magmahal. Paano po ba natin malalamang nagmahal tayo kung hindi tayo nasagad sa pagmamahal? Father, paano kung magmahal ako ng magmahal, hindi naman magbago? Hindi nagbago, pero hindi na sayang ang pagmamahal mo. Isa po sa mga gustong sabihin sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito ay yung wag tayong humusga ng ating kapwa-tao. Sa ating unang pagbasa ay sinasabi, in effect, ni San Pablo, na sa kanya'y walang anuman na husgahan siya ninuman sapagkat ang tunay nating hukom ay ang Panginoon lamang. Siya ang may karapatang humusga sa atin. Siya ang nakakaalam ng lahat sa atin. Kahit nga ang sarili natin, sangayon kay San Pablo, hindi natin kakilala. Pero ang Diyos, kilalang-kilala niya. Kaya kung meron mang may karapatang humusga sa atin, yan ay ang Panginoon lamang natin. Sa ating ebanghelyo ay tampok naman ang panghusga agad ng mga eskriba at pariseyo sa hindi pag-aayuno ng mga disipulo ni Kristo. Actually, ang pinipintasan din nila dito, ang hinuhusgahan din nila dito ay walang iba kundi si Kristo. Minasama na nila agad ang ginawa ng mga alagad nang hindi pa nila inaalam ang lahat. At yun po ang pinakadahilan kung bakit ang Panginoon lamang ang may pinakakarapatang humusga sa atin. At kung bakit din naman, wala tayong karapatang husgahan ang kapwa natin. Sapagkat ang Panginoon lamang at hindi ang kapwa natin, ni hindi tayo ang nakakaalam ng lahat-lahat sa atin. Siguro about a month ago, minute ang ulo ko, kasi na-report sa akin na may konting damage yung mga statues ng apostles sa paligid natin. Kung mapapansin po ninyo, pinaayos po talaga natin yan ng maganda. Kung napapansin po ninyo, may aura yan, may expression yan, may mga detalye yan. Kakaiba. Kaya, medyo naginit ang ulo ko nang malaman ko may sira. Lalo pat nang malaman ko na ang sira ay yung daliri ng dalawa sa mga statues ng apostles na yan. Di ba may pamanhiin? Saan bang pamanhiin yon? Naswerte daw yun. Kaya marami sa mga estatwa ng banal na simbahan, pinuputulan ng daliri. That's why ang sabi ko dun sa nag-ooperate ng CCTV, hanapin mo kung sino ang pumutol. Papuntahin mo sa akin ang swertehin. In fact, nag-vlog pa ako Tapos ipopost sana sa page natin para mas mahuli sana yung salarin. Buti na lang at naisipan ko munang i-inform yung gumawa niyan. Mapapansin niyo po yan sa may bandang ibaba, may pirma pa yan ng gumawa niyan. Kaya kakaiba yung mga statwa yan. Ang sabi ng gumawa, si Maestro Willie Layog, taga Pampanga, sige, Father, i-retouch namin. Tapos, follow up niya, sabi, Father, hintayin mo muna natin, ha? Baka may iba pang pumutok. So, natural lang pala. Kasi nga, ulanitan arawin. Kaya pala, kahit anong pilit ko doon sa nag-ooperate ng CCTV, wala siyang makitang salarin. At kaya pala laging nauudlot yung pag-post ko ng vlog ko tungkol dito sa page natin. Mali pala yung hinala ko. Mali pala yung husga ko. Nakapanghusga agad ako na hindi ko po na inaalam ang totoo. Kaya, lesson learned. Magtatanong muna. Mag-iimbestiga muna. Makikiramdam muna bago manghusga. Bagay na natutunan ko naman kahit pa paano. Kasi nitong nakaraang Lunes lang, nagmisa ako sa isang pamilya. Doon kami sa sementeryo kasi there's anniversary ng minamahal nila. Habang nagsisermon ako, may nagtetelepono. Ako, inis na inis ako. Kaya nga habang nag-sermon ako, pumikit na lang ako kasi nadidistract talaga ako. Kay lamig-lamig ng panahon, pinapawisan ako kasi nagiinit ang ulo ko. Kaya lang naisip ko, i-call ko ba yung attention niya? Naku, mapapahiyan siya At sabi ko sa inyo, lesson learned. Baka naman importante yung kinakausap niya, baka may emergency na concern siya. Ayun. Yun ang nagpahupa ng aking sarili. Pagkatapos ng misa, true enough. Inakbayan ko siya, pero malumanay ko siyang tinanong, may problema ba? Kasi nakita ko abalang-abala ka kanina, baka may problema ka, may maitutulong ba ako? Naku, Father, hindi. Pasensya na, na-distract kita. Kasi po, di ba ako magko-commentator sa inyo?
nire-review ko po yung mga responses ko. Sorry po, nakita nyo na? Mali pala ang hinala ko kung nagkataon. Akala ko'y binabaliwala ako. Yung pala'y may kaugnayan din naman sa misa, ang concern niya. Kaya, huwag manghusga. Sapagkat hindi natin alam ang lahat. At hindi natin malalaman ng lahat. Pwedeng yung nakaraan, malaman natin. Pwedeng yung kasalukuyan, malaman pa natin. Pero yung kinabukasan, yung pwede pang mangyari sa tao, yung marami pang magandang plano ng Diyos para sa tao, yung gusto ng Diyos na mangyari pa sa buhay ng tao, sa sitwasyon ng tao, alam ba natin yan? Kahit kung manghuhusga tayo, para tayong nagiging Diyos, nag-aastang Diyos. Kasi inuunahan na natin yung tao, maging ang Diyos. At dahil kapag ginawa natin yun, parang tinatanggal na natin sa tao yung pagkakataon pang makapagbago. Kasi kinakahon na natin ito. Hanggang diyan ka lang. Para tayong, yung sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyong napakinggan, yung mga nakatikim na ng lumang alak, ayaw nang mag-try ng bago. Kasi nahirati na sa luma. Mas masarap yung luma. Mas masarap yung inimbak. Parang ganun tayo kung minsan sa tao eh. Hanggang diyan ka na lang. Kung ano yung mga ginawa mo, kung ano yung mga naging pagkukulang mo, yan na lang ang itatanim ko sa isip at sa puso ko. Kawawa naman yung tao. Nasa jail apostolate din ako, lalong-lalo na nung nasa Malolos ako. Lagi ako nagmimisa sa jail at marami sa mga lumalaya mula kulungan ang nagre-report din sa akin paminsan-minsan. At marami sa kanilang magsasabi, Father, kahit malaya na kami mula sa kulungan, pakiramdam namin kung minsan nakakulong pa rin kami sa panghusga sa amin ng iba. Father, kung minsan mararamdaman namin, minsan nga marinig pa namin, mababalitaan namin, ex-convict yan. Huwag mong tanggapin sa trabaho yan. Nakaw! Layuan mo yan. Huwag mong kaibiganin yan. Ang pinakamasakit, Father, kung minsan pati ang aming mga mahal sa buhay, particularly ang aming anak na dadamay, ex-convict ang kanyang tatay. Father, ang hirap magbago kapag may mga mapanghusga na mga tao. No wonder yung iba sa kanila, nababalik sa dating buhay kasi inaalisan sila ng pag-asang magbago sa buhay. Buti na lamang po ang Diyos natin na hindi ganyan. Siya na nakakaalam ng ating nakaraan, ng ating kasalukuyan, maging ng ating kinabukasan, alam na niya yan, pero hindi niya tayo hinuhusgahan. Kaya nga buhay pa tayo eh. Kaya nga nabibless pa tayo eh. At ang dahilan niya ay ang kanyang pagmamahal. At yan din ang sa atin ay kanyang inuutos at inaasahan. Sabi niya, love one another. Kaalinsabi nun, do not judge anyone. Ang sabi ni San Pedro sa 1 Peter 4 verse 8, above all else, strive to love one another. Continue loving one another earnestly because love covers a multitude of sins. By the way, yung original Greek word na pinanggalingan pala ng translation sa English na loving one another earnestly has something to do with the muscles of an athlete straining to win a race. Yung mga muscles ng isang athlete na napupwersa para magtagumpay sa karera. Ganon, dinescribe ng Diyos sa pamamagitan ni San Pedro para sa atin sa 1 Peter 4 verse 8. Ang dapat nating maging attitude sa isa't isa. Pilitin mo talagang mahalin ang kapwa mo. Kasi sa tunay na pagmamahal, makikita mo naman talaga ang mga hindi ka mahal-mahal sa Kanya, pero pilitin mo pa rin mahalin siya. Hindi naman siyempre hindi na natin titingnan o kukonsintihin natin ang mga kamaliang ginagawa. Hindi yun. Kung kinakailangan pagalitan. Kung kinakailangan parusahan. Kung kinakailangan tikisin. Para matuto lang. Kung kinakailangan hiwalayan. Pero mangibabaw pa rin ang ating pagmamahal. Yung hindi tayo gaganti, yung pagpapakitahan pa rin natin ng mabuti, hahangadin pa rin natin para sa Kanya ang mabuti. Kaya nga sabi ng Panginoon, maging sa mga umaaway sa atin, ipagdasal pa rin natin. That's how God loves us. And that's how we should love one another. Para maiwasan ng panghusga. Sabi nga po ni Mother Teresa, if you judge people, then you stop loving them. Or you don't have time to love them. Kapag ikaw ay nanghusga, nawawala na yung oras mo para mahalin ang kapwa mo. So kaya pala nagre-resort tayo sa panghusga. Hanggang dyan ka na lang, bahala ka na sa buhay mo, wala na akong pakialam sa'yo. Kaya pala nagre-resort tayo sa ganyan. Whether we accept it or not, ayaw na kasi nating magmahal. Pinakamabilis nga palang paraan yan. Husgahan mo na lang para wag ka nang maglaan ng panahon
para magmahal. Papaano po ba natin malalamang nagmahal tayo kung hindi tayo nasagad sa pagmamahal? Besides, ang iniuutos sa atin ng Diyos, magmahal tulad niya. Hindi niya iniutos sa atin ang manghusga. Sapagkat ang tunay na pagmamahal pa rin at hindi ang panghusga ang makakakonsensya at makapagpapabago pa ng ating kapwa. O isipin po ninyo ang ginawa ng Panginoon kay Zaccheo, sa babaeng nahuli sa pakikiapid, kay Mateo. Paano niya napagbago? Hinusga niya? Hindi. Pero hindi niya sinabing okay lang yung ginagawa ninyo, katulad dun sa babaeng nakiapid. Anong sabi niya? Pumayo ka at huwag ka nang magkasala pa. At si Zaccheo na rin ang nagsabi, magbabago na siya. So yung pagmamahal na hindi nga nanguhusga, pero hindi rin nangungunsinti ng pagkakasala. Pero naghihintay pa rin ng pagbabago ng kapwa. Nagagalit, nagpaparusa, nangangaral, nanenermon, pero nangingibabaw ang pagmamahal. Father, papaano kung magmahal ako ng magmahal, hindi naman magbago? Hindi nagbago, pero hindi nasayang ang pagmamahal mo. Sige nga, lahat ba ng minahal ng Diyos at minamahal ng Diyos, nagbago o nagbabago? Diyos na yan, ha? Lahat tayo mahal ng Diyos. Mabuti man o masama. In fact, naparito siya sa mundong ito para sa mga masasama. Pero lahat ba ng minamahal niyang masasama, nagkakasala, nagbago o nagbabago? Parang hindi, kasi may impyerno. Kasi kung lahat ng minamahal ng Diyos ay nagbago, edi walang impyerno. So ibig sabihin, hindi lahat ng minamahal at minahal ng Diyos nagbago. Pero nagmahal pa rin siya. At patuloy siyang nagmamahal. Kahit alam niya ang kinabukasan, kahit alam niya na ang taong minamahal niya ay pwedeng hindi magbago. Nagmamahal pa rin siya ng totoo. Kasi hindi nasasayang ang pagmamahal na ito. Sabi ni C.S. Lewis, love is never wasted because the value of love does not depend upon its reciprocity. Kahit hindi ibalik yung pagmamahal sa iyo, kahit hindi magbago yung minamahal mo, hindi nasasayang ang pagmamahal mo. Kasi while ang tunay na pagmamahal ang siyang nakapagpabago sa isang tao, tandaan natin na ang binabago ng tunay na pagmamahal mo, hindi lang yung tao na pupwede kang hindi magbago, pero ang siguradong nababago agad ng tunay na pagmamahal mo ay ikaw mismo. Balik tayo sa 1 Peter 4 verse 8. Loving earnestly means like the muscles of an athlete's training to win a race. Na-stretch yung spiritual muscles natin. Umahaba ang pasensya natin. Lumalaki ang puso natin. Magmahal sa kapwa natin. Lumalawak ang pangunawa natin. Sa ating tunay na pagmamahal, tayo ay nagiging banal. So walang nasasayang kapag tayo'y tunay na nagmamahal. Ito sana mga kapatid ang ating na-realize ngayon bilang mensahe ng ating banal na pagdiriwang.